Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader ng Association of Southeast Asian Nations na pag-aralan ang mga maaring ipatupad na adjustment at approach pagdating sa energy crisis sa likod ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. Sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit and related meetings, sinabi ng Pangulo na nahaharap ang rehiyon sa tinatawag na considerable challenge dahil sa naging epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pero kung magtutulong-tulong aniya ang mga ASEAN members, ay mapapagaan ang krisis na kinakaharap ngayon sa rehiyon. Muling nagpasaring ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay sa ambisyon nito na maging Pangulo ng bansa. Sa detalye, alamin natin mula kay Christian Bascones. Christian. Yes, Naomi, no, sa gitna ng nagpapatuloy na mga pagpupulong sa pagbubukas ng ASEAN Summit, kanina hindi napigilang muling bumuelta ang palasyo sa mga pasaring ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. Iginit ni Pulse Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na hindi ito nagpapapansin kay Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng Vice Presidente na hindi na dapat bigyang halaga ang mga pahayag mula sa palasyo. Ayon pa kay Castro, sumasagot lamang siya sa mga tanong ng media at wala silang inilalabas na pahayag na taliwas sa posisyon ng administrasyon. Sinabi rin ito na tila behind umano si Duterte o napag-iiwanan na sa mga kasalukuyang kaganapan dahil aminado umano itong hindi marunong gumamit ng computer. Binatikos din ng palasyo ang mga naging pahayag ni Duterte kaugnay na sa umano'y kakulangan ng trabaho ng Pangulo at sa patuloy na pangungutang ng gobyerno. Iginiit ng opisyal na abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtutok sa mga isyu ng bansa kabilang ang mga sitwasyon sa Mayon Volcano, sa ang pamamahagi ng ayuda at pagdalo sa ASEAN Summit sa Cebu. Samantala, sinabi nitong wala umanong ambag si Duterte sa kasalukuyang summit dahil nasa ibang bansa ito. Kinestyon din ni Castro ang bise sa kakayahan nito na mamuno sa bansa matapos umano nitong amining limitado lamang ang kaalaman sa paggamit ng computer at teknolohiya. Ayon pa sa palasyo, nakakaalarma umano ito para sa isang nais maging Pangulo dahil mahalaga ang wastong pagdedesisyon at pagsusuri sa pamamahala. Idinagdag din ito na ang malaking utang ng bansa ay ninana lamang ng umano ng kasalukuyang administrasyon mula sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ng Vice Presidente. Yan muna ang ulat mula sa mga kaganapan at mga aktibidad ng palasyo. Baliseo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Itinuturing ng person of interest ng National Bureau of Investigation si Peanut Gallery Media Network anchor CJ Hiro. Kaugnay ito sa umano'y extortion attempt laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Batibag, ipapatawag si Hiro para magpaliwanag sa kanyang nalalaman. Lumabas kasi sa isang video clip at sa affidavit ng complainant si Hiro. Samantala, nag-deactivate ng mga social media accounts si Hiro. Nitong Miyerkules, inaresto ang online media network personality na si Franco Mabanta sa entrapment operation dahil sa tangkang pangingikil. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.